May isang maliit na kaharian sa Southern Philippines na may napakalaking impluensya sa buong Southeast Asia. Ito ang Sultanate ng Sulu, isang lipunang maliit sa laki, ngunit kolosal sa kapangyarihan at impluensya. Mula sa ilang isla lamang, kinokontrol ng Sultanate ang mga trade routes na umaabot sa South China Sea na nag-uugnay sa kanila sa mga bansang gaya ng China, Japan at Malay Archipelago. Dumarating dito ang mga kalakal tulad ng Chinese porcelain, Malay silk, Arab silver at iba pang mamahaling produkto. Bilang kapalit, nagtitrade sila ng mga perlas, kampor at mga alipin. Kahit maliit ang kanilang teritoryo, konektado sila sa pandaigdigang kalakalan at ekonomiya at kinikilala ang kanilang papel sa rehiyon. Ngunit ang Sultanate ng Sulu ay hindi lamang kilala sa kalakalan. Kilala rin sila sa kanilang malakas at respetadong navy. Ang kanilang mga mabilis at mababaw na warships gaya ng Prahu at Karakoa ay kayang magsagawa ng raids sa mga coastal towns, mahuli o malampasan ang mga Spanish galleons at mawala sa open sea bago mahabol. Dahil dito, iniiwasan ng China at Japan ang direktang labanan at iginagalang ang kapangyarihan ng Sulu sa dagat na nagpatunay na kahit maliit, pwede silang makaimpluwensya sa mas malalaking bansa. Hindi lamang mandirigma ang sultan, isa rin siyang mahusay na diplomatiko. Nakipagnegosasyon siya sa Britain para sa kalakalan, nagalit ang Spain at maingat na nakipag-ugnayan ng China. Sa pamamagitan ng matalinong pakikipag-alyansa at estratehiya, naipakita ng Sultanate na ang kapangyarihan ay hindi palaging nakabase sa laki ng teritoryo, kundi sa karunungan at diskarte. Para sa Spain, malaking hamon ng Sultanate ng Sulu. Matagal nilang hindi na-dominate ang kaharian. Nagra-raid ang Sulu sa mga settlements, kinokontrol ang mga sea routes, at paulit-ulit nilang pinapaalala sa mga banyagang mananakop na ang laki ng isang lugar ay hindi palaging sukatan ng tunay na kapangyarihan. Bukod sa kalakalan at militar na lakas, mahalaga rin ang aspeto ng kultura at relihiyon. Sa pamamagitan ng Islam, ang Sultanate ay nagkaroon ng matatag na identidad at pamumuno na nagbigay ng cohesion sa lipunan. Ang mga tao ng Sulu ay hindi lamang ordinaryong subjects. Sila ay skilled sailors, traders at warriors, isang lipunang nakabase sa mobility, strategy at survival. Sa huli, hindi ito malaking imperyo, ngunit isang maliit na kaharian na nirerespeto at iniiwasan ng mga malalaking bansa. Ang Sultanate ng Sulu, maliit sa laki, ngunit kolosal sa kapangyarihan at impluensya sa buong rehiyon.